panel discussion ng isang grupo ukol sa religious extremism. Layunin nito ang makatulong sa paghahanap ng mga solusyon laban sa paglaganap ng religious groups tulad ng ISIS at ISIL. Narito ang ulat ni Ria Fernandez. Dumalo ang mga kinatawan at miyembro ng ilang grupong Muslim at Kristiyano sa isang panel discussion ukol sa religious extremism na ginanap sa De La Salle University. Inorganisa ito ng Pacific Dialogue Foundation Incorporated sa pangunguna ng kanilang presidente na si Jihangir Arslan. Ayon kay Arslan, layon ng naturang pagtitipon na makapagdialogo ang mga miyembro ng Islam at Kristyanismo, gayong kamakailan, sunod-sunod na kaso ng religious extremism ang nagaganap sa mundo, partikular sa Iraq at Syria sa gitnang silangang Asya, kung saan laganap ang karahasang nararanasan ng mga Kristiyano mula sa mga extremist Muslims. I believe our Catholic friends, our Buddhist friends, all the religious people are very sensitive how killing is bad. So maybe this will eradicate the stereotypes, those killing actually not part of the religion. That is why it will maybe start another dialogue between Muslims and Christians. Isa sa mga panelista si Dr. Ali Unsal, isang Muslim at propesor sa Sharif Hidayatullah State Islamic University sa Jakarta, Indonesia. Anya, masyadong inabuso ang konsepto ng jihad o ang banal na pakikipaglaban ng ilang mga Muslim. Islam recommends moderation and balance in everything. In belief, in worship, ibadah, in conduct and legislation. Base umano sa Quran, 36 na beses na ginamit ang jihad bilang paglaban sa mga temptasyon at kamunduhan at 2 beses lamang itong ginamit bilang pantukoy sa pakikidigma. Binigyang diin din niya ang pagkondena sa mga grupong extremist tulad ng ISIS at ISIL. Kaugnay nito, binigkas niya mga salita ni Fethullah Gulen na hindi terorista ang isang Muslim at hindi Muslim ang terorista. Samantala, naniniwala naman sa religious freedom ang isang Kristiyano-Katolikong panelista na si Val Brillo, isang religion professor mula sa University of Santo Tomas. Ika niya, inclusion at hindi tolerance ang dapat nating ginagawa. Dapat umanong respetuhin at tanggapin natin ang mga taong may ibang pananampalataya. Gayun din, dapat nating itakwil ang mga hindi magagandang gawain ng mga kapatid natin sa relihiyon, lalo na't kung karahasan na sa kapwa ang pinapalaganap ng mga ito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.